Magandang araw po sa inyo. Tawagin niyo na lang po akong Marco. Matagal ko nang dinadala ang kwentong ito at ngayon ko lang po nakuha ang lakas ng loob para ibahagi. Hindi po ito katang-isip. Hanggang ngayon, may mga gabing hindi pa rin ako makatulog dahil sa nangyari. Nangyari ito noong 2016 sa isang maliit at liblib na bayan sa probinsya. Kakagraduate ko lang noon at pansamantala akong tumira sa lumang bahay ng lolo ko habang naghahanap ng trabaho. Tahimik doon, sobrang tahimik. Tipong maririnig mo ang bawat galaw ng hangin, bawat lagaslas ng dahon sa labas. Ang bahay ng lolo ko ay luma na. Kahoy ang sahig, may mga bahagi ng kisame na tila bibigay na. At sa likod ng bahay ay may dating radio room. Isang maliit na kwarto kung saan nag-ooperate noon ang lolo ko bilang volunteer broadcaster para sa barangay. Doon siya nagbibigay ng anunsyo tuwing may bagyo, sunog o nawawalang tao. Matagal nang patay ang lolo ko noon. 5 taon na. Pero naiwan pa rin doon ang lumang two-way radio niya. Isang gabi, bandang 11:00, nawalan ng kuryente sa buong lugar. Sanay na kami doon, kaya kumuha lang ako ng kandila. Para pumatay ng oras, pumasok ako sa radio room. Ewan ko kung bakit, pero bigla kong naisip buksan ang radyo. Siguro out of boredom. Siguro dahil gusto kong marinig ang boses ng ibang tao. Pag-on ko, puro static lang ang narinig ko. Hanggang sa, "Hello? May nakikinig ba?" Nanlamig ang batok ko. Hindi malinaw ang boses. Parang galing sa malayo. Parang nilalamon ng hangin. Akala ko may ibang naglalaro lang ng radyo sa kabilang barangay. Kaya sumagot ako. "May nakikinig. Sino to?" Tumagal ang katahimikan. Akala ko mawawala na. Pero biglang may sumagot ulit. "Salamat. Akala ko wala na." Boses ng babae. Mahina, pagod, parang umiiyak. Tinatanong ko kung nasaan siya. Akala ko may emergency. Baka nawawala. Baka na aksidente. Ang sagot niya, ang unang dahilan kung bakit dapat pala ay pinatay ko na agad ang radyo. Hindi ko alam kung Nasaan ako? Madilim dito at hindi na gumagalaw ang oras. kinilabutan ako, pero pinilit kong maging kalmado. Akala ko prank lang. Tinatanong ko ang pangalan niya. "Ana," sabi niya. "Nawala ako habang pauwi. Sabi nila makakatulong daw ang radyo." Napahinto ako. Kasi Ana rin ang pangalan ng dating kasintahan ng lolo ko. Isang babaeng nawawala. Ayon sa mga kwento ng matatanda sa baryo, nawala raw siya isang gabi ng bagyo noong dekada 70. Huling nakita malapit sa gubat, malapit sa mismong lugar kung saan itinayo ang bahay ng lolo ko. Sinubukan kong itaboy ang isip na yon. Tinatanong ko kung anong taon na. Matagal bago siya sumagot. 1974, mahina niyang sabi. Biglang bumigat ang dibdib ko. Halos hindi na ako makahinga. Sabi ko sa kanya, 2060s na baka may problema lang ang signal, na baka panaginip lang ito. Pero biglang nag-iba ang tono ng boses niya. "Hindi totoo yan," sabi niya. "Kung totoo yan, bakit hindi pa rin siya bumabalik?" Tinanong ko kung sino ang tinutukoy niya. At doon ko narinig ang pinakanakakatakot na linya ng gabing iyon. "Ang lolo mo." Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ko pa nasasabi ang apelyido ko.
Hindi ko pa nababanggit kahit anong tungkol sa pamilya ko. Pero alam niya, bigla niyang sinabi. Naririnig ko pa rin ang boses niya rito tuwing gabi. Tumatawag siya pero hindi niya ako makita. Biglang may ibang boses na pumasok sa radyo. Isang boses na pamilyar, basag-basag, mabagal. Ana, umuwi ka na. Boses yon ng lolo ko. Nanginginig na ang kamay ko. Bumagsak ang kandila sa sahig pero hindi ko na pinansin. Sumigaw ako sa radyo. Tinatanong kung nasaan sila. Ang sagot ng babae, nandito kami. Kung saan ka rin naroon. Biglang bumukas ang pinto ng radio room. Mag-isa lang ako sa bahay. Pero may hakbang sa likod ko. Mabagal. Mabigat. Parang humihila ng paa. Hindi ako lumingon. Sa radyo sabay silang nagsalita. Salamat sa pakikinig. Biglang, tumahimik ang radyo. Kasabay noon, huminto ang mga yapak. Kinabukasan, umalis ako sa bahay ng lolo ko. Hindi na ako bumalik kailanman. Pero hanggang ngayon, may mga gabing bigla na lang mag-on ang radyo sa storage room ng bagong tinirhan ko. Kahit wala na akong radyo roon. At minsan, sa pagitan ng static, hello? May nakikinig ba? Kung sakaling mapili po ang kwentong ito, sana magsilbi itong babala. Hindi lahat ng tawag dapat sagutin. Maraming salamat po. Magandang araw po. Hindi ko po alam kung maniniwala kayo pero hindi ako natutulog mula noong gabing yon. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil hindi na ako pinapayagan. Nagsimula ito noong lumipat ako sa bahay ng tiyahin ko sa probinsya. Isang lumang bahay na may 2 kwarto, malapit sa bukid, walang kapitbahay sa paligid. Doon muna ako tumira habang nagre-review para sa board exam. Tahimik, malamig, at perpekto sana para mag-aral. May isang bilin lang ang tiyahin ko bago siya umalis pabalik ng Maynila. Kung may marinig ka sa gabi, huwag kang gagalaw kahit gising ka. Tinawanan ko lang. Akala ko pamahiin lang. Unang gabi ko pa lang, napansin ko na agad. Hindi ako dinadalaw ng antok. Kahit pagod ako, kahit pumikit ako ng matagal, gising na gising pa rin ang isip ko. Parang may kulang. Parang may naghihintay. Bandang 2:00 ng madaling araw, may narinig akong paglangit-langit ng sahig. Hindi guni-guni. Malinaw. Parang may naglalakad. Dahan-dahan. Hindi ako gumalaw. Naalala ko ang bili ng tiyahin ko. Mula sa kwarto ko, tanaw ko ang siwang ng pinto. Doon ko nakita ang anino. Mabagal ang galaw. Mali ang proporsyon. Parang masyadong mahaba ang braso. Masyadong baluktot ang likod. Huminto ito sa tapat ng pinto ko at bigla akong narinig ang bulong. Gising ka? Hindi tanong, pahayag. Nanlalamig ang buong katawan ko. Hindi ako huminga. Hindi ako kumurap. Maya-maya, umalis ang anino. Kinabukasan, tinanong ko ang tiyahin ko sa tawag. Tahimik siya ng ilang segundo. Tapos sabi niya, "Nakakita ka na, no?" Doon niya sinabi ang totoo. May dating nakatira raw sa bahay. Isang lalaki na may kakaibang kondisyon. Hindi raw ito natutulog. Araw-araw, gabi-gabi,
Gising lang siya hanggang sa namatay siya sa sobrang pagod. Simula noon, may mga tumitira raw na nakakaranas ng pareho. Hindi makatulog at may gumagalaw sa gabi. Akala ko hanggang doon lang. Pero sa ikatlong gabi, nagbago ang lahat. Bandang 3:00, mulat na mulat ako. Nakahiga, nakatingin sa kisame. Biglang may bigat sa kama. Parang may umupo sa dulo. Hindi ako makagalaw. Unti-unting may naramdaman akong pagdampi ng mga daliri sa binti ko. Mahaba, malamig, isa-isa. May bulong ulit. Mas malapit ngayon. Huwag kang matulog. Unti-unting gumapang ang bigat hanggang dibdib ko. Parang may humiga sa ibabaw ko. Ramdam ko ang hininga niya. Amoy lupa. Amoy lumang damit. Pinilit kong pumikit at doon ko narinig ang pinakahuling bilin. Kapag pumikit ka, ikaw na ang papalit. Pagmulat ko, umaga na. Pero hindi ako nakabangon. Hindi dahil pagod ako, kundi dahil may nakatingin sa akin mula sa kisame. Ako. Parehong muka, parehong mata. Ngumiti siya. At saka siya pumikit. Doon ako nakagalaw. Simula noon, kahit anong gawin ko, kape, gamot, dasal, hindi na ako inaantok. At tuwing 3:00 ng madaling araw, may nararamdaman akong umaakyat sa kama. Pero ang pinaka nakakatakot, kapag napapapikit ako kahit saglit, may ibang. Bumububakas ng mata ko at alam kong hindi na ako yun. Kung may nakikinig man po ngayon na ilang gabi nang hindi makatulog at may naririnig kayong gumagalaw kahit gising kayo, huwag kayong pumikit dahil kapag ginawa nyo, may papalit. Magandang araw po. Tawagin ninyo na lamang po akong Daniel. Matagal ko pong pinag-isipan kung dapat ko bang ikwento ang karanasang ito dahil hanggang ngayon may bahagi sa akin na umaasang hindi na ito maaalala. Ngunit may mga pangyayaring mas mabigat kapag patuloy na itinatago, kaya napagpasyahan kong ibahagi ito ngayon. Lumipat po ako sa bahay na yon dahil sa isang praktikal na dahilan. Mura ang upa at malapit sa aking trabaho. Isa itong lumang bungalow na matatagpuan sa dulo ng isang tahimik na kalye. Wala itong katabing bahay sa kaliwa at sa kanan naman ay isang bakanting lote na matagal nang hindi ginagalaw. Ayon sa may-ari, umalis lamang daw ang dating nangungupahan dahil sa trabaho. At wala naman daw naging problema ang bahay. Sa unang linggo, wala akong napansing kakaiba. Tahimik ang paligid at naging maayos ang aking pagtira roon. Ngunit pagsapit ng ikalawang linggo, may mga maliliit na pangyayari na unti-unting nakapagbigay sa akin ng hindi maipaliwanag na kaba. Napansin ko na tuwing may kausap ako sa telepono, tila may sumasagot sa loob ng bahay. Sa una, inakala kong etyo lamang yon o pagod lang ang aking pandinig. Isang gabi, habang may kausap akong kaibigan, nabanggit ko na malamig ang pakiramdam sa loob ng bahay. Bago pa makasagot ang kausap ko, may narinig akong mahinang tinig mula sa kusina na nagsabing, "Oo." Agad akong napalingon, ngunit wala akong nakita. Pinutol ko ang tawag at pilit na ipinagkibit balikat ang pangyayari
Iniisip na baka nagkakamali lamang ako. Subalit hindi doon nagtapos ang lahat. Kinabukasan, habang may kausap ulit ako sa telepono, nabanggit ko na pagod ako sa trabaho. Mula sa likuran ko, may boses na sumagot ng, "Alam ko." Sa pagkakataong yun, malino kong napansin na ang tinig ay kapareho ng aking sariling boses. Parehong tono, parehong bigkas. Doon nagsimulang pumasok ang takot. Sinubukan kong magpansinin ang mga sumunod na pangyayari. Hanggang sa isang gabi na wala naman akong kausap. Habang naghuhugas ako ng mga pinggan, napabulong ako sa sarili ko na sana ay makaalis na ako sa bahay na iyon. Bago pa man ako makatapos ng pangungusap, may boses na sumagot. Hindi pa. Sa gulat, nabitawan ko ang plato at ito ay nabasag sa sahig. Hinanap ko ang pinanggalingan ng tinig. Nilibot ang buong bahay. Ngunit ako lamang ang naroon. Sarado ang lahat ng pinto at bintana. Walang ibang tao. Mula noon, hindi na lamang sumasagot ang boses. May mga pagkakataon na ito ang unang nagsasalita. Tuwing umaga, may maririnig akong bulong mula sa sala na nagsasabing, "Bangon na." Kapag nagdadalawang isip ako sa isang desisyon, tila may gumagabay na tinig na nagsasabing, "Huwag yan." Ang higit na nakapagpabagabag sa akin ay tila alam ng boses ang aking iniisip bago ko pa man ito bigkasin. Isang gabi, nagpasya akong mag-record gamit ang aking cellphone. Iniwan ko ito sa mesa habang ako ay natutulog. Umaasang makakakuha ako ng ebidensya na magpapatunay na hindi. Lamang ito bunga ng aking imahinasyon. Kinabukasan, pinakinggan ko ang recording. Sa unang oras, wala akong narinig. Sa ikalawang oras, may mahinang tunog ng paghinga. At sa ikatlong oras, may malinaw na boses na nagsalita. Ito ay boses ko. Sinabi nito, "Dito ka na lang. Ako nang lalabas." Nanginig ang buong katawan ko. Pumunta ako sa banyo at tumingin sa salamin. Nakita ko ang sarili kong refleksyon, ngunit may mali. Nakangiti ito, kahit hindi naman ako nakangiti. Pagkatapos ay nagsalita ito, "Salamat at pinapasok mo ako." Hindi ko na po maalala ang mga sumunod na nangyari. Ang huli kong alaala ay ang pagkawala ng aking malay. Nagising ako sa ospital kinabukasan. Ayon sa nurse, may nakakita raw sa akin sa gitna ng kalsada, nakaupo at tila wala sa sarili, paulit-ulit na binibigkas ang mga salitang, "Ako na ang lalabas." Lumipat na po ako ng tirahan at tuluyang iniwasan ang lugar na yon. Inakala kong doon na matatapos ang lahat. Ngunit hanggang ngayon, tuwing may kausap ako at bigla akong natitigil sa pagsasalita, may tinig na kusang pumupuno sa katahimikan. Mas malinaw na ito ngayon, mas buo, at mas pamilyar sa katawan ko kaysa sa akin. Kung may nakikinig man po ngayon na nakakaranas ng ganitong mga pangyayari, kung sakaling may sumagot sa loob ng inyong bahay, kahit mag-isa lamang kayo, huwag niyo pong kausapin. Dahil sa sandaling sinagot ninyo sila, matututo silang magsalita. At kapag natutunan na nila yon, maaaring hindi na kayo ang magsalita muli. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayon mga kaibigan. Salamat sa inyong oras at sa pagtangkilik sa channel na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated
sa ating mga bagong kwento. Share nyo rin sa mga kaibigan kung gusto ninyong maranasan ang kilabot at kwentong nakaka-inspire. Hanggang sa muli, manatiling ligtas, manatiling curious, at laging tandaan, ang bawat kwento ay may aral at saya. Peace out.